nagpapasalamat kami kasi napakaganda yung stage na nagawa after 2 weeks. Yeah, okay. So we are planning to install the cross, big cross, for this church in coming week. Sa mga susunod na linggo, magkakaroon na tayo ng malaking cross dito sa stage natin. Yeah, so please continue to pray that SF Church will be established as a church that is pleasing to God. Samahan niyo kami sa pagpe-pray na matatag itong SF Church bilang isang church na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Amen. Yeah. Today I'd like to preach about holy. Ngayong araw na to, ang message natin ay tungkol sa kabanalan. Okay, when you think of holy, what image comes to mind first? Ano ba yung naiisip natin kapag sinasabi natin yung salitang banal o kabanalan? It seems like something that applies to people who don't sin and keep the Bible perfectly. Yung iba, siguro iniisip ninyo, ito ay, yung kabanalan ay para lang sa mga tao na hindi nagkakasala. O kaya yung perfectly, nasusunod nila yung salita ng Diyos, ang Biblia. Or it seems so far removed from me and the people around me who make mistakes and do wrong. Parang yung kabanalan ay malayong-malayo sa atin, malayong-malayo at sa mga tao na nagkakamali at nagkakasala. Yeah, so holy sometimes seems burdensome to me as a person who is still lacking. Parang minsan mabigat yung kabanalan para sa akin na isang tao na marami pang kakulangan. So what about you? Kayo po. Okay, I'd like to share one example story. Meron tayong isang story na i-share ngayong araw na to. Yeah, as you may know, the South Korea is divided into South and North Korea, and to this day there is a ceasefire. Sa kaalaman ng marami, ang South Korea at ang North Korea ay magkahiwalay ngayon at actually magkalaban hanggang ngayon, nasa ceasefire lang. That believing in Jesus Christ is forbidden in North Korea. Mahigpit na pinagbabawal ang manampalataya sa Panginoong Yesus sa North Korea. Yes, and if someone is caught believing in Jesus Christ, they face the death penalty or a lifetime of torture and horrible labor in prison. Kapag merong nahuhuli na mananampalataya ng Panginoong Yesus, sila ay dinadakip, tapos pinaparusahan sila ng pagkamatay o kaya naman habang buhay, tinotorture sila sa loob ng kulungan. Nevertheless, the missionaries from around the world are providing Bibles to North Korean and sharing the gospel of Jesus Christ with them. Sa kabila ng ganitong sitwasyon sa North Korea, marami pa rin mga misyonaryo mula sa iba't ibang panig ng mundo na pumupunta sa North Korea o kaya nag-share ng gospel ng Panginoong Yesus doon at namimigay ng Biblia sa mga tao doon. As a result, there is now a growing number of Christians in North Korea who risk their lives and secretly worship underground. Kaya naman, dahil sa mga tao na nagpapalaganap ng gospel sa North Korea, maraming mga Kristiyano, lumalago yung mga churches nila doon. At yung mga Christians doon, meron silang mga underground churches na nag-church sila secretly na hindi alam ng gobyerno. Yeah, some of them have escaped North Korea with the help of missionaries and the church and come to South Korea. May mga Kristiyano na nanggaling sa North Korea na nakakatakas doon. Tapos pumupunta sila sa South Korea sa tulong ng mga misyonaryo o kaya ng mga churches doon sa South Korea. The church is training them and preparing to send them out to North Korea again as a missionaries when South Korea reunifies one day. Yung mga nakatakas na mga taga North Korea na nakatira ngayon sa South Korea, tinitrain sila doon ng mga church para maging mga misyonaryo din sila at maipadalat sila pabalik ng North Korea sa panahon na magre-reunite na, magkaroon ng reunification ang North Korea at South Korea. These North Korean could never have come to South Korea on their own.
Itong mga North Koreans na ito, hindi nila kaya na pumunta ng South Korea sa sarili nila lamang. However, they could come to South Korea entirely with the help of the church and the missionaries. Pero dahil sa tulong ng mga churches sa South Korea at mga misyonaryo doon, nakakatakas yung mga taga North Korea papuntang South Korea. Yeah, coming to Korea, a country ranked 10th in the world from the place where they had to fight for survival every day because there was no food, no to eat. It's like a salvation for them. Para sa mga Kristiyano na nakatakas sa North Korea papuntang South Korea, alam natin lahat na napaka-developed country ng South Korea. In fact, ito ay 10th sa ranking nito as most developed country sa buong mundo. Yung pagpunta nila doon, pagtakas nila papunta sa South Korea, ay parang salvation. Sila ay niligtas mula sa buhay nila sa North Korea na punong-puno talaga ng paghihirap, kahirapan. But even though they came to Korea in such a difficult way, it is not all over. Pero kahit na nga yung nahirapan sila na papunta doon sa South Korea, pagpunta nila ng South Korea, meron pa ring mga paghihirap na kailangan nilang pagdaanan. Because they grew up in a completely different environment, their whole lives and were educated in an ideology that worshipped the dictator as a god. Kasi doon sa North Korea, ibang klase ang pagpapalaki sa kanila. Yung edukasyon na tanggap nila doon, ibang klase din. At doon kasi, tinuturuan ang mga tao na sumamba sa kanilang dictator, sa kanilang, yung pinuno ng kanilang bansa. Yun ang wino-worship nila sa North Korea. So they need time to settle down and live in South Korea as a South Korean citizens. Kaya pagdating nila sa South Korea, kailangan nilang mag-adjust ng napakalaki pagdating sa kultura at pamumuhay bilang isang South Korean citizen. That's why people who escaped from North Korea and come to South Korea go to an institution called Hanawan. Kaya yung mga taong ito na naging South Koreans na nga, uma-attend sila ng educational institution. Ang tawag dito ay Hanawan. Doon sila tinitrain. Yeah, well, they are trained to live in South Korean culture and experience life in South Korean virtually first. Dito sa Hanawan, dito sila tinuturuan tungkol sa kultura ng South Korea. Tinuturuan din sila yung iba't ibang images online kung papaano sila mabubuhay sa South Korea bilang mga citizens ng South Korea. Once they complete their training, they are given a small rental house and funding to live in South Korea. And their life in South Korea begins. Kapag natapos na yung training nila sa Hanawan, binibigyan sila ng gobyerno binibigyan sila ng rental house at pinupondohan din yung kanilang pamumuhay para magsimula silang mamuhay bilang isang South Korean citizen. Yeah, as long as they abide by South Korean law and culture, they can enjoy a fruitful life in Korea and prepare for future missionary work in North Korea. Ang kondisyon ay basta sila ay namumuhay bilang South Korean, sumusunod sila sa batas at sila ay adjusted sa kultura, pwede silang mamuhay ng maganda, mamuhay ng maging mabunga yung buhay nila sa South Korea at sila ngayon ay i-prepare para maging misyonaryo naman pabalik sa North Korea. Yeah, like a person from North Korea coming to South Korea and becoming a different identity and living a different life than before. Katulad ng isang tao, isang North Korean na pumunta sa South Korea, siya ay bibigyan ng bagong identity, bagong katauhan para hindi na siya mamuhay katulad nung buhay niya dati sa North Korea. Yeah, God gave us the grace of salvation to live an eternal life in heaven when Jesus died on our behalf, even though we did not deserve to go to heaven on our own.
Ganon din, katulad nun ng mga tao doon sa North Korea na nabigyan ng pagkakataon ng panibagong buhay, tayo rin binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, binigyan tayo ng kaligtasan, biyaya ng kaligtasan ng Panginoon para tayo mamuhay sa Kanyang kingdom, para tayo mamuhay na kasama ang Panginoon dahil ito sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus, namatay siya para sa atin. Ngayon, meron tayo ngayong abilidad at pagkakataon para magkaroon ng panibagong buhay. And God wants us to be conformed to God's image and character here on earth to live in God's way, to fulfill God's kingdom will. Ang gusto ng ating Diyos ay ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus ay maging katulad ng ating Panginoong Hesus sa karakter, sa pag-uugali, at mamuhay tayo dito sa mundo na dala-dala natin ang karakter ng Diyos, mabuhay tayo sa paraan na gusto ng Diyos, mamuhay tayo na gamitin tayo ng Panginoon upang maitatag ang Kanyang kaharian dito sa lupa at tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban. Holy is the journey of having heavenly hopes and gradually resembling the image of God in our daily lives. Ang ating paglalakbay dito sa mundong ito bilang binago na ng Diyos, mga anak ng Diyos, ay kabanalan. Dumadaan tayo sa paglalakbay na ito at tayo ay nagkakaroon ng makalangit na pag-asa at tayo ay binabago ng Panginoon na para maging katulad tayo ng Diyos sa pag-uugali sa ating mga puso, sa pamumuhay natin dito sa lupa. Holy enables us to experience the kingdom of God, His righteousness, and His goodness even though we live in the world. Ang kabanalan ay binibigyan tayo ng abilidad para maranasan natin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, para maranasan natin makita natin ang katuwiran ng Diyos at maranasan natin ang kabutihan ng Diyos kahit na nandito pa tayo sa lupang ito. When God says, "Be holy because I am holy," in today's passage, it is not a focus on punishment or judgment. Nung sinabi ng Panginoon na magpakabanal kayo dahil banal ako, sa message natin ngayon, hindi ito tumutukoy, hindi ito nakatutok lamang dun sa kaparusahan o yung paghahatol na ibibigay kung hindi tayo banal. God has a strong intention that through you, God will reveal His goodness and manifest justice and joy and fruit of His kingdom. Ang malalim na intensyon ng puso ng Panginoon ay sa pamamagitan natin, sa pamamagitan mo, makita, ma-reveal ang kabutihan ng Diyos, makita sa buhay natin ang hustisya ng Diyos, makita sa buhay natin ang kaligayahan ng Diyos, makita ang bunga ng kaharian ng Diyos sa ating mga buhay. We are weak, we sin, and we could do the same wrong things over and over again. Tayo ay mahina, nagkakasala tayo, at may pagkakataon na paulit-ulit nating nagagawa yung isang kasalanan. This sometimes makes us feel like God is disappointed in us and that we are not good enough for Him. Minsan nararanasan natin na parang ang Panginoon ay bigo dahil sa ating buhay at hindi tayo talagang karapat-dapat, hindi tayo enough para sa Panginoon. When we fall, Satan makes us feel guilty so that we don't hear the Holy Spirit's voice and words. Kapag tayo ay nahuhulog sa kasalanan, ang kaaway natin, si Satanas, ay binibigyan tayo ng feeling, iniudyokan tayo para ay makaranas tayo ng guilty feeling at magkaroon tayo ng condemnation sa ating mga puso. At dahil dito, hindi natin talagang naririnig ang banal na Espiritu, hindi natin naririnig ang boses ng Diyos, hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos. We may still stumble and fall, but the more we do, the more we need to remember
that we are not saved by our strength, but by the love and sacrifice of Jesus Christ alone. Maari pa rin tayong magkasala, na nadadapa pa rin tayo, nahuhulog sa kasalanan, pero alalahanin natin na kapag nangyayari ito, kailangan nating lumapit sa ating Panginoon at hindi tayo kayang iligtas ng ating sariling kalakasan, kundi sa pamamagitan lamang ng pagmamahal at ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Yeah. And we must go to the cross with the fierce desire for holy, seeking to die to self and live as Jesus Christ. Kailangan tayong lumapit sa Panginoon, lumapit sa krus, na mayroong matinding pagnanasa sa ating mga puso na maging banal, na hanapin natin ang Panginoon at tayo ay mamatay. Talagang mamatay sa ating sarili, sa ating mga pagnanasa, sa kasalanan natin, at tayo ay mabuhay na kasama ang Panginoong Jesus. Holy is not about being holy in my strength. Ang ibig sabihin ng kabanalan ay hindi maging banal tayo sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Holy is about desiring God's goodness and wanting to dwell with God. Ang ibig sabihin ng kabanalan ay magkaroon tayo ng matinding pagnanasa sa ating puso na makasama natin ang Panginoon, manahan tayo sa presensya ng Diyos at ma-experience natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. It's desiring to live a life that reflects the love of Christ, not just in our Sunday worship service, but in our daily lives. Ang ibig sabihin ng kabanalan ay magkaroon tayo ng tunay na desisyon na mag-reflect o masalamin natin yung pagmamahal ni Jesus, hindi lang tuwing linggo na tayo ay narito sa church, nagsaservice tayo, kundi sa araw-araw na nabubuhay tayo dito sa mundong ito. When we desire to walk with God, the Holy Spirit transforms us into holiness. Kapag tayo ay nagkaroon ng desire, ng pagnanasa sa puso natin na lumakad tunay na kasama natin ang Diyos, ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay babaguhin tayo hanggang tayo ay talagang maging banal. The Holy Spirit enables us to live in the world, but not according to the value of the world, but to walk with God and live a life that reflects the image of heaven. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na mamuhay sa mundong ito, hindi naaayon sa mga makamundong bagay dito sa mundong ito, kundi mamuhay tayo na naglalakad kasama ang Diyos, na ang buhay natin sinasalamin ang pag-uugali ng Diyos, ang kultura ng Diyos, ang puso ng Diyos. So Romans chapter 12, verse 1 to 2 said, "Therefore I urge you, brothers, in a view of the God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. When we long for the holy, God lets us live according to His word, no matter where we are or what we do. Kung tayo ay magkaroon ng pagnanasa sa kabanalan, gustuhin natin sa puso natin na maging banal tayo, ang Diyos ay tutulungan tayo ng Diyos na sumunod sa Kanyang salita, kahit nasan man tayo, kahit anuman ang ginagawa natin. But if I follow God and make decision according to His word, I may be ridiculed by the world and suffer losses. Kaya lang,
kung tayo ay magdesisyon, alalahanin natin, pag nagdesisyon tayo na maglakad tayo ng may kabanalan, may mga pagkakataon na yung mga tao sa paligid natin, maaari tayong pagtawanan, maaari tayong kutyain, at maaari tayong mawalan ng isang bagay na mahalaga sa atin. But it is holy to decide to follow Him even if I suffer losses. Pero kabanalan ang mag-decide tayo na sumunod sa Diyos kahit na may maranasan tayong pagdurusa sa mga bagay na nawala sa atin. It is holy to choose to walk with God, the King of all creation, even if I am persecuted. Kabanalan ang maglakad tayo na kasama ang Diyos, ang hari ng lahat ng nilalang, at kahit na tayo ay usigin pa ng mga tao sa paligid natin. God says, be holy because I am holy. Sinabi sa atin ng Diyos, magpakabanal kayo dahil ako ay banal. Are we desiring holy? Nais ba natin na maging banal? The world gets in the way of the holy with God, with a lot of things. Nagiging hadlang ang mundong ito sa pagnanais nating maging banal. Satan deceived us to keep us from walking with God through entertainment, addictions, and drugs, sexual immorality, and lies. Ang ating kaaway, si Satanas, ay gumagawa ng paraan para tayo ay lokohin, para tayo ay linlangin, para maglakad tayo ng hindi kasama ang Diyos, malayo sa Panginoon sa pamamagitan ng libangan, mga bisyo, droga, alak, sexual na imoralidad, at mga kasinungalingan. He also tempts us to compromise our holy lives with our greed, with our dreams, with money as an end in itself, with success and fame. Tinutukso din tayo ni Satanas, ang ating kaaway, na magkompromiso, ikompromiso yung banal na pamumuhay sa pamamagitan ng kasakiman, yung ating mga pangarap, minsan yung pera, dahil ito ay nagiging prioridad ng ating buhay, at minsan din tagumpay o kasikatan. Our life is a series of choices. Ang buhay po natin ay buhay kung saan napakaraming pagpipilian o desisyon na gagawin dito sa buhay na ito. What will we choose on each moment of choice? Ano ba ang pipiliin natin kapag tayo ay pinapili sa mga ganitong sitwasyon? What would Jesus Christ choose in my current situation? Ang Panginoong Jesus, ano kaya ang pipiliin niya kung siya yung nasa sitwasyon natin ngayon? To choose honesty, even if it cost me something. Piliin na maging totoo kahit na may mawala sa akin. To choose truth, even when everyone else is lying. Piliin na magsabi ng totoo kahit na ang lahat sa paligid ko ay nagsisinungaling. To not let cell phones or other temptations steal our time to worship God and read the Bible and pray. Piliin na huwag hayaan na yung mga cellphone o iba pang mga temptasyon sa buhay natin ay nakawin yung ating panahon sa pagsamba sa Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa ating pananalangin. To let God be the Lord of our lives, not only in worship in the church, but also in our daily lives with a desire for holy. Napiliin na gawin talaga nating Panginoon si Jesus ng ating mga buhay, hindi lamang tuwing linggo dito sa church, kundi araw-araw, at tayo magkaroon ng kagustuhan, ng desire sa puso na mamuhay ng banal. All of this is the beginning of holy. Ang lahat ng ito ay simula ng pagiging banal. God wants to walk with all of us as His children, not just through 13 pastors or prophets. Nais ng Diyos na tayo ay makasama niya, na yung buhay natin, kasama natin ng Diyos. Hindi lang sa mga pastors, hindi lang sa mga leaders, sa mga prophets, kundi lahat ng anak ng Diyos.
He wants to walk with us as children in a personal relationship. Gusto niyang maglakad tayo ng mayroong personal na relasyon sa Kanya bilang ating Ama. We are all Christians called to establish His kingdom of God. Tayo'y mga Kristiyano at tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maitatag upang itatag ang Kanyang kaharian dito sa lupa. 1 Peter chapter 2 verse 9 says, "We are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God." Kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Worship team, please come here. We desire holy. Inahangad natin na ang kabanalan sa buhay natin. If I fall from living the world, let's repent again in the blood of Jesus Christ. Then pray for God's holiness to become a reality in our life. Kung tayo ay nagkakasala, kailangan tayong magsisi, magrepent sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at tayo manalangin na ang kabanalan ng Diyos ay maging realidad sa ating mga buhay. The Holy Spirit will make us dwell in the holy joyfully, and through our lives and words, He will fulfill God's kingdom and will. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu na mamuhay ng may kabanalan at tayo ay maging maligaya sa ganitong klaseng pamumuhay. At sa pamamagitan ng ating buhay, ating salita, maipakita natin ang kabanalan at matatag natin ang kingdom ng Panginoon at masunod natin ang Kanyang kalooban dito sa mundong ito. Amen. So let us come to God in praise together with a heart that longs for holy.